Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, tinawag po ang Pangulong Marcos ng taong ito na worse than his father. Mas worse pa pala ang Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa kanyang ama in terms ng pangungurakot, in terms ng pagnanakaw sa kaban ng bayan mga kababayan. Naku, Pangulong Marcos, paano ba to? Worse ka pa pala daw sa tatay mo? Ha? Biruin mo, ikaw pa ang naglabas ng korupsyon. Ikaw pa ang sinunog mo ang sarili mo sa sarili mong mantika. Parang gano'n no? Diba? Inaakusahan ka na ikaw ay korap. Parang inamin mo, ako ay korap. O ito yung korupsyon. Diba? Matandaan ninyo, siya ang nagsiwalat niyan ng korupsyon dyan sa DPWH, yung flood control scam. O, tapos sasabihin worse pa sa tatay niya. Gali, grabe naman. Nasaan ang pruweba? Okay, at ganun din po mga kababayan, si Magalong na isa sa pinakamaingay, sinabihan ng palasyo. May sinabi po ang palasyo kay Magalong kasi si Magalong bitter na bitter at binibira niya na po ang ICI, binibira niya na ang palasyo dahil nga nagkaroon siya ng bitterness. Bakit daw kinakailangan pang isabi sa presko ni Yusek Castro na re-reviewin yung kanyang pagkakatalaga bilang special advisor, pero hindi nabanggit na investigador siya. Masyado po siyang matampuhin, masyadong balat sibuyas, at sinasabi pa, nagsasabi pa siya na, sasabihin mo bang kurap ako? O, di ba? Kung totoo naman, hindi ka kurap sa kwarta, pero yung prinsipyo mo corrupted ng Duterte. O, hindi ko sinabing nagnakaw ka, hindi ko sinabing kurap ka sa pamamagitan ng financial. Ikaw ay kurap dahil nakurap ka ng prinsipyo ng mga Duterte. The pattern of impunity. The pattern of pagiging brusko, diktador, mga balat sibuyas. Di po ba? Ayan po. Shout out lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, ito pong taong nagsabing si PBBM ay worse pa sa kanyang ama pagdating sa korupsyon. Itong taong ring ito, bitter na bitter. Meron nga po siyang video na latest na ang pinatatamaan niya ay si Yusek Castro. Hindi ko na pakialaman yan. Bahala kayong mag-away dyan. No? Bahala kayong mag-world war dyan. Yung word. Hindi world word war. Salita ang gera lang. Kung gusto nyo magdemandahan, magdemandahan kayong dalawa. Pakialam ko sa inyo. Maglabasan kayo ng ebidensya. Pero itong si Chavit Singson na sobra ang ingay na nagpapagamit sa mga Duterte na gustong ibagsak ang Pangulo at sinasabi niyang mag-resign ka na dyan BBM dahil lalala daw po itong lalong korupsyon. O ginagamit nyo na naman ang korupsyon na nilabas ng Pangulo. At ang sabi niya, Marcos Jr. worse than his father in corruption. Akala daw niya lilinisin ni Pangulong Marcos ang pangalan nila, nilagpasan niya pa ang tatay nito. Really? Nasaan ang ebidensya? Kung ang ebidensya mo yung DPWH na kumita ng bilyon-bilyon ang mga diskaya, kumita ng bilyon-bilyon ang mga DPWH officials and employees, ang tanong, nakinabang ba ang Pangulo? Kung sangkot man yung pinsan niyang si Martin Romualdez at yung si Elizalde ko, nakinabang ba ang Pangulo at pamilya nito? Kung meron kayong ebidensya na dyan sa bayan nilang Ilocos Norte, tulad ng sinasabi mo Chavit, ilabas mo na ebidensya. Naglabas po siya ng ebidensya na kung saan, doon sa yung sa kanyang 10-minute video, chastising the Yusek Castro, na eto, balita ng Inquirer 2016, sinampahan ng kasong plunder sa ombudsman ng Pangulong Marcos ng mga estudyante ng UP. Pero kung titignan ninyo mga kababayan,
wala naman po. Hindi alam kung ano na nangyari dyan sa kaso na yan. Maski na i-research ninyo. Sasabihin lang sa inyo ni Google AI o nung anumang ginagamit nyong search engine, ha? Wala pong nangyari. Ha? Outcome and current status, sabi ni Google AI, there appears to be no definitive public records indicating the outcome of the specific 2016 plunder case. Oh, pero pinakitang report. Report yun eh. May nag-file, totoo po yan. Nakita ko po rin po sinasabi ni Chavit Singson. Mga estudyante po. Pero that time, that is politically motivated during the 2016 vice presidential run of the PBBM. Alam nyo naman, tumakbong vice president yan, pero sobra-sobra po ang paninira. Ganon din, nung presidente siya, bakit hindi nilabas ito? Bakit hindi nilabas yan? Oh, may kaso ka pa sa ombudsman, oh, plunder. O bakit ngayon lang, Singson? O Singson, ha? Bakit ngayon lang, Chavit Singson? Oh. Ang tanong, ano nangyari dito sa kaso na ito? Ang sabi ni Google o AI, naunahan pa kita eh. There appears to be no definitive public records indicating the outcome of the specific 2016 plunder case. It is unclear if the ombudsman pursued the case or if it was dismissed. Some reports note that it is remained unresolved, raising question about accountability. O ayan, yung kalkalin nyo, ano na ang estado sa ombudsman? Tanungin nyo yung current ombudsman ngayon. Si yung appointed niya. Para lang magkaalaman, transparency. O yung ombudsman, transparency. Tanungin mo. Dapat, Chavit, sinabi mo, ito, pending pa rin ito. Nasa ombudsman pa rin ito. Dapat sinabi mong ganun sa video mo. O wala po eh. Di po ba? O ngayon, ang maganda, patunayan mo na ngayon kung paano nahigitan ni Pangulong Marcos yung tatay niya sinasabi mong plunderer. Pati tatay po ni Pangulong Marcos na damay na. Ha? Bakit? Kung makakagising lang yung matanda, kung makakabalik lang ulit sa land of the living, baka mabokya ka, Chavit Singson. Baka magmano ka pa. Di po ba? Wala ka namang mailabas na ebidensya. Yung ebidensya mong artikulo, ano na ang outcome niya? Ano nangyari? Di ba? At dito rin po sa article na pinapakita niya sa dulong-dulo niyan, nabanggit lang ni Janet Napoles ang pangalang Marcos. Pero sabi niya, I never met that person. Personally. Ang nag-file dito, mga UP students eh. Alam nyo naman ng UP students eh. Yung mga utak niyan, ha? Clouded ng bias sa Marcoses. Pakita nyo kung ano naging outcome ng ombudsman. Meron bang impluensya sa ombudsman si Pangulong Marcos during 2016 to 2022? Anong ginawa ni Martires? O dapat, ginawa na ng action ni Martires yan. Martires ba o Martinez? Whatever yung ombudsman ni Digong. Di ba dapat kumilos na siya? Dahil ano naman siya eh. Hiwalay naman siya eh. Independent body siya eh. Commission siya eh. Ombudsman siya eh. Di ba? Dapat inimbestigan niya kung gusto niya maiupo si Duterte. Oo, kaso ka, guilty ka oh. Sa penal na plunder case sa'yo nung mga 2016 pa. Wala po eh. Wala nangyari. Yun lang, smear campaign lang yan mga kababayan. Di sana pinalo up na ito. May follow up report na. Oy, plunder case ni Bongbong. Wala na, dismiss. Oy, plunder case ni Bongbong. Guilty. PD siya. Perpetual disqualification. Wala po. So ito, puro daldal lang. Labasan nyo na kami ng matibay na ebidensya. Kasi naglabas ka na rin lang naman, Chavit Singson. O, ayan o, nandito po, tinitignan ko, binasa ko to eh. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ginamit lang nila yung sinabi ni Napoles. Pero dinipensan po ng Pangulo. Yung sinasabi nyong taong hinire ko, hindi natuloy. Dahil hindi kompleto ang kanyang report. O, hanapin nyo yung mga proyekto na nakasulat dito sa report na to. Ang daming pinakita nung grupo na IBBM. Biro nyo, IBBM, ginamit pa yung pangalan niya, na acronym niya, BBM. Ibalik ang bilyones ng mamamayan. Ayan po yung grupong nag-file sa kanya. Alliance of Youth. O ano nangyari? Ba't hindi nagre-reklamo tong mga to, Chavit? Gamitin mo na to. Hanapin nyo yung record sa ombudsman para magkaalaman na. Para mapatalsik nyo na ang Pangulo, mga kababayan. Pero dito, mukhang talaga lang ito, tinutuloy lang ni Singson yung pagiging bitter niya. At the same time, ako po hindi troll. Hindi rin ako aso
ng administrasyon dahil hindi ako bayad ng administrasyon. Hindi po lahat ng pro-admin, vloggers, influencer ay nakakatanggap ng bayad sa administrasyon. Baka gusto mo, demanda kita Singson. Dahil ako, sabi mo, mga trolls kami ng admin. Aso ng admin. Nakakatanggap ng bayad. Ngayon, patunayan mo na nakatanggap ako ng bayad. Isa pa, dahil generalize mo, ako, supporter ako ng admin. Pwede ba tayo, yung mga kapwa ko, pro-admin na vloggers, influencer, demanda natin si Singson. Patunayan nyo lang na hindi ka nakatanggap ng bayad sa gobyerno. Kasi ina-accuse niya ang mga, kakampi ng admin, ay aso ng admin, trolls, ito yung mga nakatanggap. Ako, pro-admin ako di ba? Dinidibang ko yung kasinungalingan ng mga DD shit. Tumatahol po ako. Tumatahol din ako. In a good way, hindi in a bad way. Di ba? Kung ikaw may maganda ka nagawa para sa bayan, i-uplift kita. Pero hindi mo ako binayaran. Gusto ko lang i-recognize yung nagawa mo para sa taong bayan. Di ba ganun lang? Ngayon, sabihin mo ulit yan. Sabihin mo ulit na mga pro-admin na tahol ng tahol, na binabatikos ka, binayaran ng admin, maglabas ka ng pruweba. Maglabas ka ng resibo na ako ay nabayaran. Otherwise, sige. Tingnan natin. Di ba mga pro-admin? Kung totoong hindi kayo nabayaran na pro-admin kayo, damay kayo dito sa sinabi ni Singson. Yung kanyang video, panoorin ninyo, nandun pa sa kanyang FB page yan. Di ba? Nagkalat na po yan. Di ba? Nag-aakusa ka. Labas mo resibo na nabayaran kaming mga tahol ng kumakampi sa administrasyon. Yang kayo Magaling kayo mag-akusa di ba? Now, pasok naman tayo kay Magalong, mga kababayan. Ang palasyo po, pinagbigyan si Magalong. Pinagbigyan na makapagsalita. Ngayon, binalikan ka, Magalong. Yabang mo masyado kang entitled Di ba ganyan ang gawain ng mga Duterte? Mga brusko, putak ng putak, putak ng putak, putak ng putak. Hindi mo naman mailabas yung pangalan ng mga yan. Bakit mo wini-withheld? Kung talagang matapang ka, para kang si Duterte, labas mo yan. Palas to Magalong, we did not link you to corruption. Wala naman pala nagdi-link sa'yo sa corruption Pero yung sinasabi niya na aakusahan nyo pa akong corrupt, di ba? Dahil doon po sa 110 million tennis court na project ng mga Diskaya. Masyado ka namang paranoid, masyado kang malambot, masyado kang balat sibuyas. Nabanggit lang naman kung tama naman yung ginawa sa iyo ng Diskaya. Walang substandard, hindi ghost project. Nakumpleto yung project. So, may nagsabi ba corrupt ka Ikaw lang ang nag-insinuate nun. Ikaw lang ang nag-allege sa sarili mo. Walang ibang tao na nagsabi sa yung corrupt ka. Ikaw lang kasi ayun ang nasa isip mo na, Diskaya yung contractor So what? Ipakita mo na lang yung ebidensya na tama din yung ginawa ng Diskaya sa'yo. Na wala kang natanggap na pera from the Diskayas. Problema. Natapos yung tennis court. Ang ganda Nakita ko larawan. Di good. Ba't ka pa gumaganyan? Di po ba? Presidential Communication Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro said Ferdinand Marcos Jr. was concerned over possible conflict of interest and constitutional issues related to Magalong's designation as ICI Special Advisor. Categorically, wala po tayong binanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Correct! She maintained that the issue was the constitutionality of Magalong's role at the ICI. Wala po tayong binanggit na siya ay sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-uusapan din po dito ay tungkol sa kanyang posisyon kung ito po ba ay magkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. She made the remarks after Magalong, who later quit as ICI Special Advisor, said Castro's concern about the alleged anomaly in the tennis court project was insulting since it insinuated that he was involved in corruption. Pambihira. Castro stressed that she did not link the Baguio City Mayor to corruption and that the matter of the tennis court project was raised by a reporter. Di ba? Pambira, bakit hindi mo kastiguin yung reporter? Siyang nagtanong. Nakakahiya po. Pambihira.
The Baguio City and retired Police General said his involvement with the ICI may have struck a nerve. Oh, talaga lang. In response, Castro called on Magalong to identify the personalities he was referring to. Yung taong na-struck daw ang nerve. Pangalanan niya po. Maging matapang po siya sa pagpapangalan kung sino po ba yung sinasabi niyang he struck a nerve. O tama naman, Magalong. O, babae na yung kaaway mo. Do you have the balls? Na pangalanan, sino yung you struck the nerve? Ha? Pambihira naman. She also denied that she was ordered by a certain someone to make comments against Magalong. Sinasabi niya sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po ang sabi niya, hindi niya alam. Kaya hanggat wala po siyang sinasabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka o magaling palang mag-imbento si Magalong. Para ka lang si Digong. Para ka lang si Digong na magaling mag-implanta ng ebidensya. Float around this narrative para paniwalaan ng tao at ikaw ang kaawaan, bugok. Oo. Castro added, kasi po tayo, wala po tayong ditong anumang boss kundi ang Pangulo. Ang gobyernong ito, hindi po tayo pwedeng utusan para magsabi ng mali, correct. Kaya Magalong, umayos-ayos ka. Nagpaparatang ka, pero takot na takot ka naman magpangalan. Takot na takot kang ilabas yung mga pangalan ng congressman na sangkot. Pinatatagal mo pa eh. E paano kung makapagkurap pa yung mga yan? E di kaparty ka. Nang may kasalanan, bakit sila nakapangurap pa? Maganda yung ibigay mo na mapanagot sila. Pumunta ka ng ICI, dumiretso ka doon. Ito po hawak ko, di ba? O, walang ganun, Magalong. Sobra ka naman, no? Sobra kang matampuhin, sobra kang mapag-isip ng masama. Di ba? Balat sibuyas. Pang diktador na diktador ka. O, di ba? Kasi, wala eh. Suportado mo ang Duterte kasi sinuportahan ka eh. Di ba? O, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.